Good day sa inyong lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng binhi ng kabuting saging gamit ang mga substrate katulad ng dahon ng saging. Una ay putulin natin siya at ibababad natin siya ng 8 oras sa tubig na may lime. Kung wala naman kayong lime ay kahit na hindi ninyo nalagyan. At pangalawa na ating gagawin, pagkatapos natin siyang naibabad yan, ay alisin natin at isusunod natin ang tobacco midribs. Ito yung nakukuha sa gitna ng dahon ng tabako at ito ay tinatapon na lamang at ito yung ating kukunin at ito ay nabibili sa malapit sa inyong lugar kung mayroon nagbebenta ng ganito. Ito ay napakainam sa paggawa ng binhi ng kabuting saging. Kung wala naman ay kahit na wag na tayong maglagay ng ganyan kung walang ganyan sa inyong lugar. Ang importante ay kung ano lang yung available na substrate sa ating lugar. Ang gagawin natin dito, ibababad natin siya ng 7 days. Iano natin siya, ibababad natin siya ng 7 days. Pagkatapos ng 7 days ay atin siyang babanlawan. At lalagyan natin ito ng lime sa tubig para sa ganun ay maalis yung kanyang acidity. Pagkatapos ng 7 days at nabanlawan na natin ay atin na siyang tatadtarin at lalagyan na natin ng darak at saka lime at halo-haluin natin siya. At dadagdagan din natin siya ng dayami kung mayroon dayami sa inyong lugar at naglagay na rin tayo ng molasses at naglagay na rin ako ng munggo pads na tuyo para sa ganon ay makontrol natin ang kanyang moisture nasa ganon ay maging maganda yung kanyang kalalabasan kasi hindi dapat masyadong basa. Pag pinress na siya, kumuha kayo ng konti at i-press na siya. At after ng 3 days ay haluin na natin ulit para sa ganun ay mawala yung kanyang gas. Ayan, at umuusok-usok pa. Tignan nyo naman kung yung substrate natin umuusok dahil napakainit yan. At pagkatapos na natin siyang mahalo-halo ay atin ulit siyang haluin sa ika 7 days at pwede na natin siyang ibag. Ganyan lang yung proseso ng aking paggawa ng binhi ng kabuting saging. Napakadali lamang ninyong sundan ang aking ginagawa. Panoorin nyo lang itong video ito. Pagkatapos natin yan na nahalo ay tatakpan natin muli at after ng 7 days ay haluin natin at ito na. Ayan, makikita ninyo na gumawa na tayo ng mga binhi at ito ay ready na para pasteurize. Kung bakit natin pinapasteurize, para sa ganon ay mamatay yung anumang bakterya, kung anuman kung yung nandyan sa substrate, para sa ganon ay bulba lang yung gagapang kasi hindi gagapang pag mayroon ibang amag na nandyan. Matatalo yung amag ng bulba na ating ilalagay kaya ipapasteurize natin siya ng 4 na oras. So yan yung ganyan yung kulay niya pag kayo nag-compose ay medyo brown o medyo dark brown yung kanyang kulay dahil yan ay mayroon ng molasses at yan ay pinagsama-samang daon ng saging, balat ng munggo, tobacco midribs at makita natin may konting dayami. So pagkatapos natin ng maibag ay papasteurize na natin siya. So ang timbang ng isang bag ay 500 grams. At ito yung drums. Kung mayroon kayong ganyan na drums sa inyong lugar ay yan yung bilhin ninyo, yung mayroong lock. At ipapasteurize natin siya ng 4 na oras. Pwede ninyong gayahin yung ganyang style dahil yan ay ginawa ko lamang. Pagkatapos natin siyang napasteurize ay pinalamig na natin siya at sasalinan natin siya ng PDA. Nasa inyo na kung PDA yung gagamitin ninyo o direct culture. Ito ay isang PDA, gulaman ang aking nilagay.
Pagkatapos natin siyang nalagyan ng PDA, mother culture, ay atin na siyang tatakpan. So, pwede yung PDA, pwede rin yung direct culture. Itong nilagay natin ay PDA. So, sa gulaman. Kung may gulaman bar sa inyong lugar, ay pwede yun yung gamitin ninyo. Huwag kayong gumamit ng powder. Mas maganda yung bar. Kasi mas makapit yon at hindi yun lumalambot pag tumatagal. So, mas advisable na ang gamitin natin na paggawa sa PDA ay yung gulaman bar, hindi yung gulaman powder. At lalagyan natin siya ng bulak para sa ganun ay hindi pasukan ng maliliit na insekto para hindi masira o kainin yung ating amag. At ito naman yung sinasabi ko na direct culture. Ito yung direct culture na substrate din na ginawa natin, na kinumpos yung ginamit natin na F0. Galing din ito doon sa mismong tissue ng mushroom. At nilagay na natin mismo sa substrate. Ganyan din, the same din lamang yung proseso ng paglalagay from F0 to F1. So, bali ito ay F1 na ating ginagawa. At lagyan lang natin ng bulak, ganyan, para sa ganun ay hindi pasukan ng mga insekto o langgam, para sa ganun ay hindi makontamination yung ating ginawa. Bali yung kutsara na ginamit natin dyan ay pinastura o dinisimpect natin para sa ganun ay hindi siya makontam yung ating ginagawang binhi. Mas maganda kung gagamit kayo ng lampara at painitin yung kutsara at palalamigin, ganyan. So, yun yung ating gagawin. So, bali sa gasol ko na yan ginawa dahil naubusan ako ng denatured alcohol. So, ang nilalagay sa lampara ay denatured alcohol. Yun yung ilalagay natin para sa ganon ay mas safe at na rin hindi mausok. Pagkatapos na ating ginawa ay hihintayin na lamang natin yan na gapangan o dumami yung kanyang amag para sa ganon ay ready na itatanim sa dahon ng saging o sa dayami o anumang substrate na available sa inyong lugar. So, ito na, after ng 14 days ay fully ramified na siya. Makikita ninyo na napakaraming amag. So, napakadali lamang sundan yung ating proseso at ito yung kanyang naging resulta. Napakaganda yung kanyang amag. At sa mga nagtatanong naman kung paano makabili sa akin ng binhi ng kabuting saging, ilalagay ko sa comment section yung link para sa ganon ay doon ninyo ako i-PM, doon niyo ako i-message nang sa ganon ay makakuha kayo ng binhi at mayroon tayong promo na 5+1. Bali pag bili ninyo ng 5 ay mayroong free na isang binhi. Ganyan yung ating binhi. At ito makikita ninyo, yan yung mga iba nating binhi. So, salamat sa panonood at God bless sa inyo at salamat sa inyong suporta.